Naging mainit ang pagharap nila Libby at ang kanyang mga magulang nang sinabi ni Libby na isang masamang damo si Princess at kaya matagal mamamatay. Lalo pang nagalit si Libby na mismo ang kanyang ina ay trumaidoro sa kanya na binuhay ang kanyang kaaway na umagaw sa kanyang boyfriend. Hindi pinalagpas ni Charlene ang masamang pag-uugali at pag-iisip ni Libby na gusto nang pumatay ng tao dahil hiniwalayan ng boyfriend at kanya itong pinagsabihan na mali ang ginagawa. Pero sumisigaw si Libby na dahil sa ina niyang kriminal ay nasira umano ang kanyang childhood. Na sana hindi na lang si Charlene ang kanyang naging mami. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Libby. Umawat naman si Raymond pero huli na dahil lalo lamang nagwawala si Libby at nag-walk out na hindi nakinig pa sa mga pangaral at paliwanag. Hindi na rin mapigilan ng mag-asawa si Libby na sumakay ng sasakyan at pinaharurot ito. Hinanap nila Raymond at Charlene si Libby pero di nila ito nakita si Libby. Kaya balak puntahan itong si Divina na naging nanay-nanayan ni Libby. Samantala, dumating naman si Lailani sa bahay nila Divina at agad tinanong ni Divina kung saan ito galing. Hindi nagustuhan ni Lailani ang tono ni Divina, pero paliwanag ni Divina dapat maging honest itong si Lailani at sinasabi ang lahat kung saan ito nagpupunta. Samantala, naging okay na si Princess at napag-usapan nila ni Onse na ayon kay Princess malaki ang naitulong ni Ma'am Charlene sa hospital bills dahil binayaran niya ito lahat at si Charlene na rin ang kanyang blood donor. Pati ang nurses ay sinabi kay Princess na napakapalad at nagkatugma sila ni Ma'am Charlene. Pagkaalis ng nurse ay sinabi ni Onse na narinig ang pag-uusap nila Lailani at ni Mang Dado na sa pagkadesperado ni Mang Dado kangina ay gusto niyang puntahan ang tunay na nanay daw ni Princess para kumuha ng dugo. Naging palaisipan iyon kay Princess kaya pagdalaw ng kanyang tatay Dado ay tinanong kung si Nanay Lope ang totoo niyang ina na narinig ni Onse sa pag-uusap ng tatay at ate niya Lailani. Hindi umamin si Dado at itinago pa rin ang sikreto sa pagkatao ni Princess. Samantala pagdating nila Charlene sa bahay ni Divina ay halos pasigaw si Jenny kay Divina para ipaalam ang pagdating ng mag-asawa. Agad namang pinatago ni Divina si Lailani para hindi ito makita ni Charlene. At sa pagharap nila Divina at Charlene ay agad hinanap ni Charlene si Libby na pinaparatangan si Divina na tinatago nito ang kanyang anak. Nalaman ni Divina ang pag-away nila Charlene at Libby dahil kay Princess, pero mas kinakampihan ni Divina si Libby. Pagkaalis ng mag-asawa ay hindi mapakali si Divina kahit sinasabihan siya ni Lailani na hayaan na lamang si Charlene na maghanap kay Libby. Pero ayon kay Divina ay anak niya pa rin itong si Libby. Agad tinawagan ni Divina si Sonia habang si Lailani ay kausap sa telepono si Dado at sabi ni Dado na nagtatanong na si Princess na sinabi ni Onse ang narinig sa usapan nila kanina. Napupuntahan ni Dado ang totoong ina ni Princess. Natigil ang usapan nila na tinanong ni Divina si Lailani kung sino ang kausap ni Lailani. Sasabihin kaya ni Lailani ang totoo na nahanap na nila ang totoong anak ni Charlene. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.